sa mga leader na hindi napapanagot. Na parang may na-undermine na batayang prinsipyo ng accountability of public office. At ang mga Pilipino, bawat mamamayan, deserve na makita yon sa lahat naming nagtatrabaho sa gobyerno at maasahan na kapag may aligasyon na nilabag yan, nasisingilin yung accountability dyan. Ano ang common denominator nila? Walang iba kundi accountability. Panagutin ang mga kurap. Pero hindi ka ba nagtataka bakit si VP Sara lang ang tinitignan nila? Kung titignan natin ang mas mataas na posisyon kay VP Sara, mas nakakatakot at nakakalula ang korupsyon ng kasalukuyang presidente. 4.5 billion pesos ang intelligence at confidential funds ng presidenteng si Marcos Jr. Ano ba ang ini-issueng confidential funds kay VP Sara dahilan upang siya ay i-impeach? 120 million in 11 days. Bakit hindi tinatanong, kine-question ang 4.5 billion pesos ni Marcos Jr.? Magugulat ka kung malalaman mo ang tunay na dahilan kung bakit nila pilit dinidiin si VP Sara Duterte. Hindi ito isang simpleng usaping confidential fund lamang, kundi nasa likod nito ay ang Amerika. Dahil nung panahon ni PRRD, natigil ang kanilang kalakaran. Kagaya na lamang yung EDCA under Pinoy administration. Pagpasok ni PRRD administration, nawala, hindi naging active. Kaya yan yung ayaw na ayaw mabalik ang mga Duterte dahil matetenga itong pinatayo ni Marcos Jr. na EDCA sites. A good relationship. I mean, I know you had some problems with another president, and it was not your fault. It was the president's fault, and the country was maybe tilting toward China, but we untilted it very, very quickly. But you know, you had a country that was tilting toward China for a period of time, and I just don't think that would have been good for you. You could deal with China, you should deal with China, but when I got elected, everything changed, and they came right back to us. Ang korupsyon ng Marcos administration ngayon talamak. Gold Reserve, PhilHealth, Maharlika Funds, GSIS, SSS, Land Bank, PDIC, confidential funds, flood control, lahat. Sobrang dami. Pero bakit tila baga untouchable itong si Marcos Jr.? Well, kapag si Marcos ang inimpeach, alam na natin kung sino ang magiging presidente. At yan ang ayaw na ayaw mangyari ng mga progresibong grupo, ng CIA at ng Amerika. Alam ng mga dilawan na yan na weak leader talaga itong si Marcos. Para maiba naman ang nagiging impression sa kanya. I myself have that impression that he's a weak leader, that his administration is still struggling. Pero nakikisama muna sila dahil siya ang nasa posisyon. Ginagamit ang kanyang power, posisyon, para mapabagsak muna ang mga Duterte. Pagkatapos mapabagsak ang mga Duterte, siya na ang isusunod. Noong panahon ng kanyang tatay, noong una kaibigan siya ng Amerika. Pero ng mga sumunod na hindi na nagugustuhan yung kanyang pinaggagawa, sila din ang gumawa ng paraan para mapabagsak. Ano ang gamit nila? Mga progresibong grupo. Noong panahon naman ni Erap, ganon din ang ginawa. Dahil alam nila na si Erap ay anti-US. Noon panahon ni President Duterte, sinubukan din nilang pabagsakin pero hindi nila kaya. Matalino ang mama. Paikutin ko kayo dito ng kamay ko and play with you. I am very sure, they cannot be brighter than me. Maniwala kayo. Ito lamang yung administrasyon na panahon ng pagtatraidor, kung saan mismo ang gobyernong ito ang nagsuko ng soberanya ng Pilipinas
at pinayagang madala sa ICC si PRRD. Pero huwag tayo mag-alala, lahat naman ng yan ay may kabayaran at may karma. Lahat ng ginawa ng taong ito, babalik din sa kanya.